ngayon, susuyuin niyo naman, ibang klase ang gobyernong ito. Lalong-lalo na pagdating sa kanilang mga pulisiya. Kung ako sa iyo, Miss Claire, mag-resign ka na talaga. Wala kang access, pabago-bagong isip mo. Ewan ko lang kung saan talaga. Ano ba talaga ang gusto nyo? Well, in fact, kitang-kita ngayon na napaka-inconsistent kayo. Napaka-incompetent ninyo. Irresponsable po kayo. Ano ba klaseng gobyerno ang mayroon tayo ngayon? Pero huwag ka mag-alala. Hindi na kami nagtataka. Dahil po mismo ang Pangulo, kung ano ang puno, siya na rin ang bunga. Nakakainis. Ang kapal talaga ng mukha nyo. Hindi na kayo nahiya sa taong bayan. At hindi na kayo nahiya dahil ramdam na ramdam ninyo na mismo bagsak na bagsak ngayon ang ratings. Dahil wala na nagtitiwala. Akalain nyo, hindi pa umabot po ng kalahati ang terbino ng ating Pangulo. Ang approval ratings po, ang layo-layo. 14% na lang sa mga OFWs at mga pamilyang Pilipino ang naniniwala. So ngayon yung sasabihin sa atin na kung sino po talaga ang tunay na naglilingkod. Hindi nyo po maisahan ang mga Pilipino. Hindi nyo po maisahan lalong-lalo ng mga OFWs sa ginawa nyong pananakot na akala nyo naman matatakot. Tingnan nyo. O diba? Mag-isip kayo ng maigi. Pag-iisipan nyo ng husto bago nyo sasabihin. Kasi pag lumabas na po yan sa bibig ninyo, hindi nyo na kayang ibalik. Ngayon, anong gusto nyo, maawa kami? Hindi. Ini-exploit nyo lang ang mga OFWs. Hindi po kami nagkikreate po ng disturbance. Hindi po kami nag-iiskandalo. At lalong-lalo na, hindi rin kami bastos ng mga OFWs dahil kami po ay may marangal na trabaho. Nagpupursige, nagsasakripisyo sa abroad, kasama ang aming pamilya sa Pilipinas at ng buong sambayanang Pilipino dahil alam po namin kung sino ang tunay na naglilingkod at sino ang tunay na may malasakit sa mga OFWs sa aming pamilya at mismo sa buong sambayanang Pilipino. So darating ang araw na mismo ito na ang pagkakataon dahil kayo na rin nagsabi, naniniwala pa rin tayo sa demokrasya ng ating bansa. Ito ng pagkakataon dahil malapit na maghusga ang taong bayan. At nararamdaman nyo na ba? Siguradong sigurado. Dahil hanggang sa ngayon, hindi po kami bibitaw. At patuloy po namin ipaglalaban kung sino talaga ang tunay na lumalaban sa amin. Kung sino ang tunay na may malasakit, nagsasakripisyo po sa amin. Kaya disidido na po kami. Halatang halata naman. Ramdam na ramdam naman, di ba? So ngayon, nagbabait-baitan ka na. Dahil po mismo, alam mo sa sarili mo na palpak ka. Kaya nga dapat di ba pulisiya ang sinusulong mo? Opisyal, hindi yung opinion mo. Okay lang yan kung ikaw ay sibilyan. Ikaw po ay nagtatrabaho sa gobyerno. Wala ka nang ibang ginawa kundi punain, napakabalat sibuyas mo. Wala ka nang ibang ginawa kundi mismo pagagalitan, punain, hindi lang po yung pamilya Duterte na talagang parang may pinipersonal mo na sila. Na talagang naman may nagrabyado ka nila. Ang trabaho mo, ayusin mo. Lalong-lalo na sa paglilingkod sa taong bayan. Paglilingkod sa amin. Dahil po mismo, mandato nyo ang proteksyonan kami. Mandato ninyo ang kami paglingkuran. Mandato ninyo na kami po ipaglaban sa aming makarapatan. Hindi yung karapatan ng iyong pinaglilingkuran. Kami po ang boss ninyo. Kami po ang naging rason kung bakit nandyan kayo. Hindi po ba? So sana naman, magsisilbi na yung leksyon. Lalong-lalo na sa'yo. Dahil halatang halata mo, wala nang niniwala sa'yo. Kaya mismo kung ako sa'yo, mag-resign ka na lang, Claire. Kasi, totoo lang, nakakahiya ka. Hindi maganda ang iyong ginagawa. Lahat na lang ng mga tao kinakalaban mo. Naku nga, parang tutuusin, parang utang na loob namin sa'yo na nandyan ka. Well, in fact, nagkamali ka. Ikaw yung may utang na loob. Utang na loob mo sa taong bayan. Kagaya po namin, OFWs, pamilya, sambayanang Pilipino na magtrabaho ka. Dahil po mismo, pinapasahuran ka. Dugo at pawis po namin
ang amin naging puhunan para po ikaw ay nandyan. Para ikaw ay bibigyan ang pagkakataon na makapaglingkod sa bayan. Okay? Sana maliwanag sa'yo, Miss Claire Castro.